Hi, hello. Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Ito po ang inyong aban lingkod, si Madam Emelinda Pugata. Kung napadaan po kayo dito sa aking video, paki-subscribe naman po. Please stay with me until the end of this video and listen to my story. Ang buhay ng mag-asawa. Alam nyo, isi-share ko sa inyo, realidad ng buhay to ha. Hindi ito nagpapatawa lang. Nasa sa inyo yan kung tatawa kayo o hindi. Itong ikukwento ko, realidad ng buhay at experience ko. Kaya sishare ko sa mga kabataan na nag-aapura sa pag-aasawa, mag-isip-isip kayo. Itong bidyong ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa buhay mag-asawa. Ang pag-aasawa, hindi parang kaning isusubo. Pag napaso, pwedeng iluwa. Ganyan. Kailangan, pag kayo ay nakapili na ng mapapangasawa, subukin nyo muna kung marunong magtiis sa hirap. Kailangan sa mag-asawa, hindi puro lovemaking lang. Kailangan isipin nyo rin ang future. At saka, isa pa, pag nag-asawa kayo, isipin nyo naman yung magiging future ng mga anak nyo. Total naman na ngayon may family planning na. Wag na lang yung basta na lang gawa ng anak. Pagkatapos, pag inyanak na, pababayaan na. Kawawa naman yung mga bata. Pati yung mga bata, dinawit nyo pa sa problema ng mundo. Kaya nga ako, alam nyo, guys, sa totoo lang, ito ang realidad ha. Ako dumaan sa hirap. Duman ako sa matinding pagsubok. Pero, hindi ako sumuko. Naiiyak ako. Oo. Kasama sa buhay yan yung pag-iyak. At sa pag-aki umiiyak, nailalabas ko yung problema ko. Walang nag-asawang hindi nagkaroon ng problema. Wala. Lahat ng nag-aasawa, nagkakaroon ng problema. Pero, itong masasabi ko, pag nag-build kayo ng family, pag bumuo kayo ng family nyo, kailangan planuhin nyo kung ilan lang iaanak nyo, kung ilan lang ang kaya nyong palakihin, pakainin at pag-aralin. Kung hindi nyo kayang pakainin, palakihin at pag-aralin, please naman maawa kayo. Kawawa yung mga bata. Pati mga bata, idinawit nyo pa sa problema. Kaya nga ako alam nyo, dalawa lang ang inyanak ko. Isang babae, isang lalaki. Bakit dalawa lang? Samantalang kaya ko ang isang dosena. Guys, hindi ganon kasimple ang magpalaki at magpaaral. Totoo itong kinukwento ko. Hindi po pwedeng pakainin nyo ng buhangin ang mga bata. Kailangan pakakainin nyo yan ng tamang pagkain. Para yan ay lumaking healthy. Para lumaking matalino pag nag-aral. Para hindi bobo. Sipin nyo, may mga nakikita ko ibang magulang, nag-anak ng 5, 6, 7, 8, 8, 10. Pagkatapos, hindi naman nila kayang palakihin at pag-aralin. Kawawa lang yung mga bata. O, naget nyo? Kaya ang problema, kasama yan sa relasyon ng mag-asawa. So, kung pipili kayo ng mapapangasawa, dapat ang pipiliin nyo, yung marunong mag-isip, hindi yung lovemaking lang ang alam. Hindi ganon. Ako nga tingnan nyo, 67 years old na ako. Pero makimalita kayo, yung mga anak ko, magtanong kayo, kilalang kilala ang pamilya ko dyan sa Pilipinas. Dahil marami kong customer dyan, marami kong client. Dahil ako nga ay isang God-gifted. Isa akong palm reader, fortune teller, and missionary healer. At bukod pa doon, isa akong graduate ng teacher. At dito sa Saudi, ang trabaho ko mananahi. Alam nyo guys, makimalita kayo. Ang mga anak ko hindi ko pinabayaan. Handa kong tiisin ang lahat ng hirap. Inuuna ko sila, ang pamilya ko, inuuna ko. Ganyan ang pag-aasawa. Hindi yung parang kanin na isusubo, pag napaso, iluluwa. Hindi ganun ang pag-aasawa. Pag-isipan yung mabuti, sa relasyon nyo pa lang. Makikita nyo na kung totoo kayo sa isa't isa.
Kung ang gusto nyo lang ay labing-labing, naku po, Panginoon, mag-isip-isip kayo, ang pag-asawa hindi na isosoli yung pag-ayaw na. Tandaan nyo yan. O, till here, this is the end of my video. Please subscribe my YouTube channel. Please stay with me until the end of my video. Bye-bye, spread love. God bless you.